Muli nga na naman daw nagpakita yung lumang bayan ng Pantabangan pagkatapos ng maraming taon. Ito kasi yung pinalubog nung panahon ni President Marcos para gawing dam o imbakan ng tubig. Pababa na tayo dito sa Intang Lake dito sa Pantabangan at madadaanan lang din itong pinakasikat na hotel dito sa Pantabangan, yung Highland Valley Resort. Entrance dito kasi siguro dahil sa sobrang aga pa, wala pang namimiss. 5:12 in the morning and sunken town of Pantabangan. Andito na nga tayo ngayon sa lumang bayan ng Pantabangan. Ito yung pinalubog ng panahon ni Marcos, 1960s or 1970s para gawing dam. Once sinablungan lang lumitaw yun. Ayun yung mga bangkang sasakyan namin. Yung mga kahoy-kahoy magsasagduan lang. Meron pa kayong bangkero? Good morning! Tanong natin kung magkano na yung bangka dito. Kuya, magkano po sakay ng bangka? Papunta dun. Ay, sino po yung pwede? Hanap tayo ng bangkero. Kuya, saan po pwede sumakay papunta doon? Ayun po mga nandun sa dulo. May puta doon. Apat. Magkano po? 100 daw isang tao. Oo, okay lang naman. Kaya lang apat kami kasi. Ibig pong sabihin, sa isang bangka, dalawa lang ang pwede. Okay. Pero may life vest naman po. Dalawa lang ang pwedeng sakay sa isang bangka. And 100 pesos isa. Bali ka na daw yun. So, pwede na din. That's why I video myself here. Meron na bangka. Tara. Yan na yung bangkero. Welcome at Sunken Town, Pantabangan. Kung titignan nga, kala mo normal na lawa lang, no? Pero sa ilalim ng tubig na yan ay may isang buong bayan na isinakripisyong palubugin para sa ikabubuti ng nakararami. Noong 1970s, unti-unting pinalikas yung mga mamamayan na nakatira dito. Binigyan ang bawat pamilya ng kanya-kanyang lupa sa mataas na bahagi ng bundok para dun na lamang manirahan. Oh my God! Ito na! Mukha lang siyang matigas, pero ayan, putik na nga. Putik ko. Matapos masigurado na wala ng tao sa lumang bayan ng Pantabangan, ay dahan-dahan itong pinalubog sa pamamagitan ng pag-iipon ng tubo mula sa mga ilog, tubig ulan, at di nagtagal ay tuluyan na lumubog ang buong lumang bayan ng Pantabangan. Kasama na ang mga bahay, lumang palengke, sementeryo, pati na din yung simbahan. Na kung minsan ay nagpapakita pa rin yung pinakamataas na bahagi ng krus tuwing summer bilang palatandaan kung saan nakapwesto dati ang simbahan. Sa kasalukuyan, ang Pantabangan Dam ay tumutulong at sumusuporta sa pagbibigay ng kuryente sa mga nakatira dito. Malaking tulong din ang naibigay nito sa mga magsasaka para sa sapat na patubig sa mga palayan. At pinagkakitaan na din ng mga taga rito para sa pangingisda nila na pwedeng ibenta o kainin. Isa nga sa mga mamamayang nakatira dito ay ang lolo at lola ng asawa ko, kaya naman binabalik-balikan namin ito. Nandito nga po tayo ngayon sa dating plaza. Dating munisipyo siguro. Ito nga po yung dating munisipyo. Oo, dating munisipyo ito kasi merong ano. Ito naman po yung mga lumang dating lababo. Hindi yan lababo. Ay, di ba ito lababo? Yan yung connected sa kubeta. Kubeta pala! Bakit pagkakatabi walang division? O, kung kubeta to, ganyan. Tapos yung katabi mo, ganyan. Ayos
Ito ba yung may pearl? Ay, kailangan siya, oh. Ay, Namatay na lang sila dito. Tilapia. Sa biglang pagbaba ng tubig. Ito yung mga kabuhayan ng mga mangingisda dito, mga tilapia. Sa lumang simbahan. Lumang simbahan dito. Pagka naglo-low tide, nilitaw lang yung ibabaw ng cruise. Kita mo buong buo talaga na nagpakita as in yung buong bayan. Ikaw ay nagbalik. Baka bumangon yung mga patay.